It's the second day na walang sesyon. Ano po ang mangyayari bukas? Because some legal luminaries cite Article 4, Section 16 of the Constitution na pwede pong pilitin ang mga ayaw mag-attend na dalhin po sa session hall. Will it come to that? Wala nga po sila dito. That is only, I believe that's only applicable if they're just in their offices, Mrs. Pero naayon nila mag-attend. Wala nga po, nasa bahay yung iba, kung saan-saang lupalo po. Hindi na po matagpuan kung saan yung mga... So, ibig sabihin po, pupuntahan ng USAA, lahat po yan, isa-isa, damputin para mag-attend dito. Ubos po yung oras. Pagdating po dito, baka alas 6, alas 7 na po ng gabi para makompel po sila. Naintindihan ko po, meron po kaming ganun na rule, pwede silang i-compel. Unfortunately, pag wala naman po sila dito sa premises, how can you compel them? Kung nasa probinsya na po yung iba po nasa Ayala, Alabang, or what have you, kung saan silang lugar na nakatira. By the time na bitbitin po sila dito, tapos na siguro, 7 or 8 o'clock na po ng gabi, Mrs. So what's the alternative tomorrow? What do you plan on doing? It's in their hands, Mrs. The ball is in their hands. Ika nga, kung gusto nila na magtrabaho po, na magkaroon ng quorum, pumasok po sila. Kung ayaw po ni Senator Cayetano, then we are begging our colleagues from the Senate pro tempore, Senator Loren Legarda, the Majority Leader, Senator Villanueva, and the rest of them, please come back to work. Let's sit down, let's work. Marami po tayong gagawing trabaho. Magsisinediya na po sa Thursday or sa Wednesday. Kailangan na po natin magtrabaho bukas bago po tayo magbakasyon. Kasi po, nakakahiya. Ilang linggo na po kayo dyan na majority, wala po tayong naipasa ni isang batas. 3 weeks, Mrs., wala po naipapasin batas ang Senado.